the allegations of corruption, the acknowledgement receipts, the threatening the lives of sitting president, the first lady and speaker, wala ho kayong narinig ni isa sa amin na ininsulto ang mga nakaupong huwes, mga upong senador. Never, and we never did that, we will never do that. So we expect the same courtesies from our counterpart to maintain proper decorum. Ito ang pahayag ni House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong matapos ang maanghang na patutsada ni Senator Amy Marcos sa Kamara bago ito bumoto na i-archive ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot ng isa pang mambabatas, sa kabila ng mga walang basihang pag-atake sa mababang kapulungan ay iginagalang pa rin nila ang Senado bilang institusyon. Kami po magtatrabaho lamang po dito sa Kongreso, pero kami po kasi ay ang nire-representa po namin dito ay yung taong bayan, at yung taong bayan po ay natili pong nagtatanong kung nasaan po napunta yung mahigit kalahating bilyong piso na nawawala po. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. So, ito po, hindi po ito mariresolba sa pamamagitan po ng pag-atake sa aming House Speaker dahil ang issue po dito ay accountability. Hirit naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang impeachment ay isang seryosong usapin. Wala aniyang kinalaman ang mga pahayag ng senadora sa merito ng kaso ng bise. Paggamit po ng confidential funds ng Vice President, marami ho tayo nakita mga ebidensya rito. Pangalawa, yung kanya pong death threat laban sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, at kay House Speaker Martin Romualdez, talagang grave impeachable offenses po ito. Hindi po totoo na ang batayan po ng impeachment ay kung ano man po ang binabanggit po ni Senadora. Pagdidiin ni Representative Adyong, ang impeachment ay hindi tungkol kay Speaker Martin Romualdez, kundi sa isang institusyonal na mandato na ibinigay sa Kamara. Dagdag ni Adyong, sa halip na atakihin ang Speaker, dapat ay mag-focus na lamang ang mga senador sa kanilang konstitusyonal na tungkulin na panagutin si Duterte. Tinuligsa naman ni Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon ang panawagan ni Senator Amy na palitan si Speaker Romualdez at sinabing ang pahayag ng senadora ay lantad na panghihimasok sa usapin ng isang kapantay na sangay ng gobyerno. Nanawagan din si Tingog Party List Representative Judas Sidre sa mga senador na huwag ilihis ang atensyon ng publiko sa pamamagitan ng pag-atake sa Kamara at kay Speaker Romualdez.